Okay, so what's up sa inyo mga kaibigan at mga kapatid? So ngayon na trending itong si Boy Dila. At natitrending yung mga nasisirang gadget, nasisirang cellphone dahil sa festival sa San Juan. Pero mga kapatid, hindi ko alam kung meron na bang statement yung simbahan dito kasi nga yung kagagawan ng mga tao doon. And for sure, I know, hindi rin naman na gumagawa ng mga basaang festival na doon. Wata-wata festival pang tawag doon. Ay, hindi naman lahat doon ng mga Katoliko eh. I'm sure hindi lahat doon ng mga tao doon na gumagawa ng mga kabulastugan doon ay mga Katoliko. Kasi sa totoo lang, no, the feast of Saint John the Baptist has nothing to do sa mga ganong klaseng mga bagay. Kasi nga pag i-search mo sa ibang bansa, lalo na sa Florence, Italy, they also celebrate the feast of John the Baptist sa lugar na yon, sa Italy, sa Florence, Italy, which they call it Fiesta de San Giovanni. Okay, Saint John the Baptist is San Giovanni at yung tawag nila doon. I'm not sure of the exact term, ganon. Pero sa totoo lang, the Catholic Church has nothing to do with that kind of kabulastugan doon sa San Juan. Kasi hindi naman ganon eh. Sa ibang bansa, hindi naman ganon yung pag-celebrate ng pista ni San Juan Bautista. Kaya, ewan ko ba? Kasi sa totoo lang, nawawala na yung essence ng tunay na sinicelebrate sa araw na yan. Okay, sabihin niya, wata-wata festival na yung sinicelebrate namin. Hindi naman sa pistahan ni Saint John the Baptist. Hello! Kaya nga merong kayong basaan, merong kinalaman sa tubig yung festival nyo because it has something to do with Saint John the Baptist. At hindi ganun yung pag-celebrate ng kapistahan ni San Juan Bautista. Pag in the strict sense of the Catholic celebration, kasi walang ganun sa ibang bansa. Sa mga ibang katolikong bansa, walang ganong festival. Or may festival ng Saint John the Baptist, pero hindi ganun ang pag-celebrate ng kapistahan ni San Juan Bautista. At i-excuse pa ang kapistahan na yon para gumawa sila ng mga kabulastugan nila at mamahamak ng ibang tao. Lalo na ito, yung si Boy Dila. Hindi ko alam kung Katoliko ba to si Boy Dila. Kasi pag hindi Katoliko to, mas lalong sarap batukan ito eh. At kung Katoliko nga to na hindi naman nagpa-practice ng pagiging Katoliko niya, ay mas lalong sarap batukan. Okay. But hindi ko alam kung meron na bang statement yung simbahan dito. Pero ito mga kapatid, ang pag-alala sa kapistahan ng patron ng parokya, ng patron ng isang lugar, dapat i-celebrate ito ng may kabanalan. Hindi ito sinicelebrate ng may kabulastugan at kalokohan. Isa sa mga napapansin ko na nawawala na yung sense ng tunay na diwa ng kapistahan ng santo ay yung sinicelebrate sa, I think sa Cebu yun, yung Feast of Saint Vicente Ferrer, na nagdadamit ng pambabae yung mga lalaki doon. Anong connect nun? Anong connect nun kay San Vicente Ferrer? At isa pa, sa mga pinakamalalang nakikita ko, ay yung kapistahan ng Santo Niño na sinulog. Hindi ko alam, dapat pinoprosesyon yung Santo Niño, binibigyan ng reverence yung imahe ng Santo Niño, because that was the image of Jesus that we portray, kung ano yung nakasulat sa Isaiah 9:6. Yung for us
the child was born, na mighty God, and a Prince of Peace, mga ganon. Hindi yung, ay nako, tsaka yung dudumihan ka sa mukha, yung nangyayari sa Kabangkalan. Kabangkalan City also celebrate the feast of Santo Niño, which is Sinulog. Pero nawawala na yung sense at kabanalan ng kapistahan ng Santo Niño o Sinulog dahil sa pinaggagawa ng mga tao na yan, dumihan ng mga mukha, ganon, nakakaperwisyo, ganon. No. The feast, the holy feast, the feast intended for the patron of the parish, of the diocese, or of the place has nothing to do sa mga kalokohan ninyo. Those kalokohan has nothing to do with the feast of the patron. Kasi yung mga kapistahan na yon must be celebrated in a wholesome and holy way of celebration. Kasi yung mga sinicelebrate niyo, yung sinicelebrate natin sa araw na yon ay santo. And then santo means holy. Yun lang. At God bless sa ating lahat.